May nakatakdang testigo na iaharap ang defense team na magbibigay ng testimonya hinggil sa umunoy assassination plot laban kay Vice President Sara Duterte at kanyang pamilya o ang sinasabing Operation Romanov. Pasado alas 11 ng tanghali nang ilabas sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Bantay sarado ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang convoy ni Senator Rodante Marcoleta. Dadalhin ang senador sa UP Philippine General Hospital para sumailalim sa medical evaluation matapos na ipag-utos ng Sandigan Bayan. Pasado alas 11 kanina nang lumabas ang poster ng PNP kung saan lulan si Senator Marcoleta. Naka-detainee shirt, naka-bulletproof vest at nakaposa sa mambabatas habang lula ng poster. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, matapos ang medical evaluation, muling ibabalik ang senador sa PNP General Hospital dito sa loob ng Campo Crame. Si Marcoleta ay mahigit isang linggo nang nanatili dito sa PNP GH dahil sa fluctuating blood pressure at mild pneumonia. Bukas naman, Ella, nakatakda itong iharap sa Sandigan Bayan. Ella? Ayon kay Defense Counsel Attorney Mark Vinluan, nakadepende sa magiging takbo ng paglilitis kung maglalabas ang kanilang kampo ng testigo o hindi. Ngunit tumanggi ang abogado na magbigay pa ng detalye hinggil dito. Your Honor, at this point, it will depend on what will be established by the prosecution. The defense reserve its right to call or not call any witness depending on the course of the trial. O ipiniliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kahulugan ng naging pahayag ng pangalawang Pangulo kung saan binanggit nito ang salitang bloodbath. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, hindi nag-uudyok ng anumang karahasan ang Vice Presidente at nagkaroon lamang ng iba't ibang interpretasyon dito. Ano ba yung ibig niyang sabihin nung sinabi niya yung bloodbath? Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya, yung tatagas dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. And that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bludgeoned, hindi ba? So what she meant was bloodbath was actually herself. Naging mainit ang talakayan sa issue ng mga typographical errors sa subpoena at Affidavit of Investigation ng National Bureau of Investigation o NBI. Kinwestiyon ni Senator Judge Amy Marcos ang pagkakaiba ng mga petsa sa naturang dokumento. It's just been brought to my attention that in fact, Presiding Officer, 2 documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these 2 documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided? Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat dyan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024. Kinwestiyon din ng Defense Counsel na si Attorney Mark Vinluan ang magkakaibang petsa ng mga dokumentong isinumite sa Department of Justice. There was also a February 5, an impeachment complaint filed against VP Sara also on February 5, 2025. The date is important. The discrepancy is not 1 day or 2 days. The discrepancy is from Feb 12 to January 30, so it is a substantial discrepancy. It says here February 11, 2025. In other words, the date of the document is February 11, but it was received on January 30, 2025 by the DOJ. Do you have any explanation for this? I cannot explain this, Your Honor. Unang-una, hindi ako nakapirma dito, hindi ako nag-receive, at wala akong idea dito. Samantala, itinanggi ni Attorney Lotok ang mga paratang na may direktang pakikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang investigasyon na umano'y pagbabanta sa kanila ng Vice Presidente. Did BBM at any point intervene in this investigation? Of course not, sir. Of course not. So did you just admit to this court that there was no participation on the part of BBM?
Again, the purpose of the submission of the affidavit is No, for the preliminary question is very investigation, simple. sir. Nang tanungin naman kung may kontrol ba ang Pangulo sa DOJ at NBI, nilinaw ng dating hepe ng Cybercrime Division na bagamat direktang nagre-report ang Justice Secretary sa Pangulo, malaya ang kanilang isinagawang investigasyon. What do you mean by control, sir? What's your interpretation of control? You seem to be a smart man. The Department of Justice and the Office of the President, insofar as the function of the NBI is concerned, hindi ho sila nakikialam doon. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? Binatikos din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang kawalan umano ng pagbabahagi ng impormasyon sa iba pang ahensya. You didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi. Samantala tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung napatunayan ba ng NBI ang pagkakaroon ng umano'y hitman na binanggit sa mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Ngunit ayon kay Attorney Lotok, wala silang kumpirmasyon kaugnay nito. Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirm. So, 1 year preliminary. 1 year, over 1 year. January to January is 1, February, March, April, May, June, July. Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year, Mr. Witness? Sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Maaaring malipat sa ibang oras ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na kapag nagsimula na ang regular session sa Senado. Iminungkahi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero na ilipat sa umaga ang trial mula alas 9 o alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court, hindi pa ito agad na maipapatupad dahil kinakailangan pa itong mapag-usapan ng senator judges. Ipinagpaliban ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution na maipresenta ng mas maaga si NBI Director Melvin Matibag bilang kanilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Naisa na ng prosekusyon na maisalang si Matibag ngayong araw dahil may nakaschedule itong appointment sa labas ng bansa. Gayunman, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magpapasya lamang ang hukuman matapos maisumite ng prosekusyon ang liham ni Matibag at iba pang kaugnay na dokumento. Tutol naman sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Sherwin Gatchalian sa last-minute changes sa schedule dahil maaaring lumabag ito sa 5-day notice rule at maapektuhan ang paghahanda ng hukuman at depensa. Sa nakaraang oral arguments noong June 16, hinihingi ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Benaving Kagiwa ang kopya ng supporting documents ng Bicameral Conference Committee o BICAM tulad ng worksheet, spreadsheet at background calculation ng BICAM report noong taong 2024 upang mausisan ng Korte Suprema ang ginagawang komputasyon sa budget. Ngunit hindi umano ito na ibigay ng hingi ng Office of the Solicitor General upang ipakita sana sa pagpapatuloy ng oral arguments ngayong araw. Although si Attorney Belinda Bello nakasalang din siya na iupo, no, pero mas bibigyan ng prioridad ng presiding officer yung nakaschedule na oral arguments. Tomorrow, bibigyan ng 10 minutes bawat panig para i-highlight nila yung mga inilagay nila sa memorandum na natanggap kahapon. So doon sa oral arguments, we are expecting a 2-minute rebuttal from both sides kapag natapos yung unang salvo nila. Pero pinag-iingat ng Tibox ang ating mga kababayan na malapit dito sa Busan.
na tuloy-tuloy ang paglabas ng lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon matapos maitala rin ng PBOX ang mga lava fountaining sa summit crater nito. Ayon sa ahensya, ang patuloy na paglabas ng lava ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng sulfur dioxide o SO2 flux